So sa ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung proteksyon na binibigay ni Congresswoman, dating presidente na Gloria Macapagal Arroyo at si Gobernador Dennis Pineda ng Pampanga. So ito ngayon po ang ating bibigyan ng diin at kung bakit hindi malansag-lansag itong pugo na kung saan ang pugo na ito ay ang katotohanan ng buhay ay ito ay nag-operate daw ng illegal at nakonfirma naman na illegal sapagkat pero eto mga sinisiwalat ni Sir Toto Cosing talagang delikado to mga utol. Ako mismo kinikilabutan sa mga sinasabi niya. Naaalala ayoko na sabihin. Anyway, napakabibigat nitong aligasyon na to. 'Di ba? Hindi natin alam kung ito'y totoo o ito'y hindi totoo. Ito'y likha lamang ng politika. Pero ulitin ko, one thing's for sure, may taong matibay ang kapit sa gobyerno, may politiko na matibay ang may hawak o may nagpoprotekta dito sa operation ng pogo na ito sa Porac. Yun lang yung for sure. Kung sino yun, sino yun ay hindi po natin alam at hindi po natin pwede talagang mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang masasabi ko talaga dito ay grabe. Sobrang grabe. Nagdidikit-dikit na mga utol. Siyempre, darating talaga yung mga oras na ganito mga utol dahil ayon sa pag-iimbestiga ng Senado, ayon din sa kanilang mga pahayag, partikular Serwin Gatchalian, may mga politikong dawit. O may mga politikong, matataas na politiko na protektor umano ng Pogo operations dun sa Banban at dito sa Porac, Pampanga mga utol. Ngayon ang tanong, sino-sino yung mga yon? Natukoy na nga ba ito ng PAOK? Yung PAOK po yung ahensya na siya nag-iimbestiga dito sa PAOK. Siya po yung sa Pogo. Siya po talaga yung humahawak. Yun po yung ahensya. Ngayon mga utol, dahil dito sa Pogo Porac, Pampanga ay tinaguri ang pinaka-notorious na Pogo Hub o Scam Hub sa buong Pilipinas, nadadawit ang pangalan nila. Ayan Gloria Arroyo, protektor ng Pogo sa Porac. Lito Lapid, kasabwat. Yan mga utol. Ngunit, uunahan ko muna ulit kayo. Ito po ay pawang mga aligasyon lamang. Hindi po natin ito pwedeng patotohanan pero hindi rin po natin pwedeng itanggi. Okay mga utol? So ito ay pagsisiwalat lamang kung ano pa man pero mas nararapat na syempre antayin natin yung sapat o talagang pinakamatibay na ebidensya na siya naglilink sa mga taong nababanggit dito. Okay mga utol, yun po yung mas tama. Pero ito po ay pawang mga aligasyon lamang hanggang hindi pa lumalabas kung talagang sila ay may connection nga dito. Ito yung mula sa Istorya Pilipinas. Pakisubscribe yan. Pakilike na rin yung video. Mamaya papakinggan natin din yung isa pang pahayag naman ni Toto Cosing na siya nagsasabi na di umano ay etong mga taong ito ang sangkot sa Pogo operation. Hindi dapat. Kaya ang sa ginawang yan, ikaw judge, ikaw dapat tanggalin ka na dyan sa Malolos RTC. You are a disgrace to the Philippine justice system. Ito ang Istorya Pinas. Hala, kumakapit na talaga ang mga ugat ng mga pugo sa Pilipinas. Sino ba talaga ang makakabunot ng napakatibay na damong ito? Ang ating Pangulo ba? Kahit hindi pa natapos ang kontrobersya tungkol sa pugo sa bayan ng Bamban. Nasangkot dito ang mismong mayor na si suspended mayor Alice Guo. Ayon pa sa spokesperson ng PAOK na si Dr. Winston Casio na meron na daw silang malinaw na ebidensya na magpapatunay ng ugnayan ng pugo sa Porac at ang pugo sa bayan ng Bamban. At habol pa niya dito na sa susunod na araw ay ikakagulat ng sambayan ng Pilipino na malaman nito
kung sino ang nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At dahil dito, inimbestigahan na din ng Supreme Court ang Korte ng Malolos Regional Trial Court dahil sa binawi nito na warrant na inisyo sa gagawing raid sa Pogo ng Porac, Pampanga, at naging dahilan nito ng pagkatakas ng mga sospek na sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Lumalaki na Ayun na nga mga utol, no? Yun talaga, dun pa lang makakaisip ka na eh. Kasi nung i-raid dapat ng PAOK, etong Porac Pogo, hindi inisyuhan ng warrant o parang kinan sila. So hindi ko po alam. Basta hindi sila nagkaroon ng warrant na galing sa korte. Sa madalit sabi, hindi natuloy yung dapat ay raid nung araw na yun. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, dahil doon, hindi natuloy. Ngayon, nung nagkaroon na ng search warrant, itong mga ahensya, itong PAOK, pagpasok nila, wala na silang inabot. Nakatakas na yung mga big boss dito. Doon pala magtataka ka na, tinimbre na muna, uy, mauhuli kayo dyan, ganun ba? Siyempre, natural. Itong korte na to, na siyang dapat mag-i-issue ng warrant, maki-question dahil doon. Anong dahilan niya? 'Di ba? Although hindi ko po alam ang tamang proseso sa paghingi ng search warrant na paghain ng search warrant sa isang korte at pagpataw nito at pagbigay nito, doon pa lang mapag-iisip ka na. Bakit? Siyempre may sapat na rason ng PAOK malamang kaya sila humingi ng warrant dito sa nasabing korte. Ngunit bakit hindi ibinigay? Tapos after a while, ibinigay. After 2 days, 3 days, ano nangyari? O di nawala, wala na yung mga dapat nahuli. Ang nahuli lamang ay mga empleyado na wala rin naman silang kinalaman. Sila yung mga pawang empleyado lamang. And walang nahuling mga utol. Walang mahuling mastermind, boss. Ni yung may-ari nga. Yun ang nakakapagtaka din. Yung may-ari mismo nitong Pogo, yung kumbaga kung sino man yung isa sa pinakamataas, yung mga nakapirma dapat sa dokumento, hindi matukoy. Nakakapagtaka yun mga utol, di ba? Kasi unang-una sa lahat, pag nag-apply ka ng business permit, nandun yung pangalan mo. Pag nag-apply ka ng building permit, nandun yung pangalan mo. Oh, bakit hindi nila matukoy? Di ba? Talaga ang mga nagiging sangkot nitong Pogo sa Pilipinas. Pabigat ng pabigat ang mga taong nadadawit dito, gaya ni Mayor Alice Go na walang alam di umano ng Pogo sa Bamban, di umano ang Leon Guerrero at Mayor ng Porac. Kailan ba talaga matatapos ang lahat ng ito? Dahil dito, ito ang mga naging komento ng ating madlang netizen. Malaking pera kasi ang naglalaro sa Pogo, kaya pwedeng bawi. Ginagawang mahina at minamaliit masyado ang mga Pinoy ng mga tsekwang ito. Nagpapauto naman yung iba, lalo na pag pera ang lumakad. Bakit kasi mga tiwali sa government na yan? Ang gusto ng taong bayan, piliin natin yung tapat, maglingkod sa bayan natin. Kailangan mga bago na ipapalit, huwag ibenta ang vote nyo. Kasi 6 na taon magsacrifice naman taong bayan. Dapat respeto na rin ang ating sarili. Huwag padala sa vote buying, opinion lang. Kaya paparating pa lang ang mga otoridad, nakalabas na ang mga tao. Yung unang nabalitaan ko, nakatago na. Ganun nga yun mga utol, no? Kasi nga, marami sa mga ahensya ng gobyerno at politiko natin ay nababayaran. Isa rin sa napakabigat na problema natin, yung korupsyon, di ba? Dahil yun dyan. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Isipin nyo, ilang beses nang may ni-raid na Pogo, yung Pasay, eto sa Bamban, itong sa Porac. Bukod pa doon meron pa sigurong iba. Pero yun sa mga binanggit ko lamang, walang nahuli. Imagine that. Natitimbrihan. Before mangyari yung raid, natitimbrihan na. Tama yung sinabi ni Senator Tulfo, no? Ginagawa nilang moro-moro yung raid. Palabas lamang, no? Pero sa totoo lamang, nakatimbrado na yung mga boss. Oy, re-raid din namin kayo. Sumibat. Samba. Grabe mga utol, di ba mga utol? Ngayon, yun nga, doon pa lang sa hindi alam kung sino yung may-ari
nung ni-raid na Pogo? Aba, paano nagkaroon ng ano yan, ng building permit yan? Paano nagkaroon ng business permit yan? Paano yan nabuo? Kasi the fact na binubuo pa lang ang building, humihingi ka na ng permiso, ng permit sa gobyerno para makapagtayo. At doon, may pangalan ka na. Bahay nga, magtayo ka nga ng bahay. Kukuha ka ng permit. O, nandun na yung pangalan mo. Ngayon, nakapagtayo ng 10 hektaryang lupa, Pogo. 10 hektaryang building. Walang may pangalan. Ano yun? Di ba? Ganun lang yun eh. Paano nangyari yun? Sino yung may-ari? Nagpapaalam. Ay Lord, ibang klase. Ibang klase. Napakaraming sangkot dito. Napakadami. Okay? Pero hindi po tayo pwedeng magbanggit ng mga pangalan kasi po hindi naman tayo. Pero alam natin, kahit sila, lalong-lalo na itong PAOK yung nag-iimbestiga at ng mga senador, alam nila niya yan. Kung sino yan. Tayo, wala tayong idea. Alam lang natin, meron. Meron nagpoprotekta dyan. Yun lang yung alam natin. Sabi naman ng mga ito, buhay pa, sinusunog na. Kalisen, P9 Scraps woman, dahil proteksyon. Ay, baro na po. binibig. Dito na tayo sa mismong vlog niya ni Toto Kosing. Ito po uulitin ko lamang. Ito'y pawang mga aligasyon. Okay? Mararapat pong antayin natin yung tamang ebidensya kung sino talaga. Kung may katotohanan ito o wala. Okay mga utol, hindi po tayo dapat magpadalos-dalos o mag-jump agad sa isang konklusyon dahil na rin may isang taong nagtetestimonya. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po meron tayong, kailangan po dapat beyond reasonable doubt. Yun. Ganon dapat pati yung ebidensyang makakalap. Hindi po basta-basta may nagsabi sa akin kasi ganito, eto na yun, di ba? Hindi po pwede yun, mga utol, ha? So sa ngayon, ang ating pag-uusapan ay yung proteksyon na binibigay ni Congresswoman, dating presidente na Gloria Macapagal Arroyo at si Gobernador Dennis Pineda ng Pampanga. So ito ngayon po ang ating bibigyan ng diin at kung bakit hindi malansag-lansag itong pugo na kung saan ang pugo na ito ay ang katotohanan ng buhay ay ito ay nag-operate daw ng illegal at nakonfirma naman na illegal sapagkat may naabutan ang operatiba ng PAOK-TF na mga na-torture na mga biktima. Kung walang biktima doon na torture, ibig sabihin hindi illegal yon. Pero the fact that it has been established na may torture victims, ay sigurado tayo na may na illegal talaga yan. Kung habang ibibuild nila yung case against do sa illegal operation na ginaganap do sa Pogo Hub na yon, sa Porac, binibuild nila yon mga utol, syempre alam na nila ng mga tamang ahensya ng gobyerno natin na talagang may illegal activities na nangyayari doon. Okay, nabanggit na nila yung iba, parang love scam, yung money laundering, tinitingnan rin nila yan. Baka nga daw may sangkot pa na drugs, human trafficking, yan lang, ilan lamang. So, kung established na po yung kaso na yon, mga utol, ngayon ang tanong, sino yung mga papatawan nila ng kaso? Sino? So, yung may mga may-ari na hanggang ngayon ay hindi daw nila matukoy. Ang tanong, bakit hindi matukoy? Ngayon, alam nila na may protector. Ngayon may binanggit si Sir Toto Kosing. Ngayon, mga utol, itong mga taong sinasangkot ni Toto Kosing na kasangkot o kasabwat o bilang protector ng Pogo, hindi po natin pwedeng sabihin agad na sila talaga yun. Okay mga utol, gaya na sabi ko, ito po'y pawang mga aligasyon. Ngunit siyempre, kailangan nila sagutin. Palagay ko, no? Lalong-lalo na ni Gloria Macapagal Arroyo. No? Siyempre,
may pumipinpoint sa kanila, may nagbabanggit sa kanila eh. Pero eto mga sinisiwalat ni Sir Toto Cosing, talagang delikado to mga utol. Ako mismo kinikilabutan sa mga sinasabi niya. Naaalala, ayoko na sabihin. Anyway, napakabibigat nitong aligasyon na to. Diba? Hindi natin alam kung ito'y totoo o ito'y hindi totoo. Ito'y likha lamang ng politika. Pero ulitin ko, one thing's for sure, may taong matibay ang kapit sa gobyerno, may politiko na matibay ang may hawak o may nagpoprotekta dito sa operation ng Pogo na ito sa Porac. Yun lang yung for sure. Kung sino yun, sino-sino yun ay hindi po natin alam at hindi po natin pwede talagang idikdik na kung sino man yung binanggit nito ni Sir Toto Cosing, yun na yun mismo. Okay, yun po yung malinaw ha. Tuloy na muna natin. Gusto ko lamang makita ninyo para rin meron tayong idea, impormasyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa nilalabas ng PAOK at ng Senate yung mga tinitingnan nilang mga politiko. Isipin nyo, si Senator Jinggoy nga, hindi niya nga binabanggit yung pangalan ng Mayor Di Umano na partner ni Mayor Alice Go. Diba? Kasi ganun po talaga yon. Kasi hindi naman, pa lang yan eh. Diba? Hindi pa napapatunayan. So, aligasyon yan lahat. Tuloy na muna natin. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Ang next thing is, sigurado din tayo na may kinalaman itong Branch 14, Malolos RTC, judge, na nagpalabas ng search warrant at binawi din at nagsasabi pa siya sa PAOK TF ayon kay Winston John Casio na spokesman ng PAOK TF na pinangunguluhan ni dating General Gilbert Cruz na tinawagan daw sila ng korte na binabawi muna yung search warrant na binigay sa kanila. At tatawagin sila at magkakaroon daw muna ng hearing o pagdidinig patungkol sa search warrant. Pangatlo, hindi na daw nila natanggap na magkaroon ng hearing. Kaya ang ginawa nila ni Mr. Casio ay pinaluap nila at nalaman na lamang nila kamukat-mukat, wala nang hearing na nangyayari. Nilabas na yung dinismiss, binasura na ng tuluyan ng Branch 14 ng Malolos RTC ang nasabing search warrant na nauna na nitong inaprubahan. Grabe mga utol, no? Doon pa lang magtataka ka na. Isipin mo, binasura yung search warrant, no? Ay, yari ka kung sino man judge dito, yari, no? Mga utol. Doon pa lang, malalaman nyo na kung gaano kalalim o gaano katibay yung proteksyon meron itong Porac Pogo. Kasi ultimo korte na mag-i-issue supposedly ng search warrant para sa PAOK para maging legal yung kanilang paghalughog doon sa loob, ang kanilang raid. Binawi yung search warrant, no? Binawi ng korte. Ano yun? Para makapaghanda yung mga hindi pa natitimbrihan yung mga nasa loob. Yung mga mastermind. O ngayon, ang kinalabasan, mga utol, nakatakas, nawala yung mga dapat mahuli. Yung mga mastermind, yung mga operator, yung mga may-ari, yung o sino man mga boss na nandun sa loob ng Porac Pogo. Siyempre, na-delay yung raid eh. O nung araw na yun, kung na-raid baka kung na-raid nung araw na yun mismo, baka may mga nahuli doon. Kaya lang, hindi nga, kinuha nga yung search warrant ulit. Grabe naman. Diba? Obvious. Ay, yari ka. Sana pero, ang problema kasi talaga dito eto mga utol, tuloy-tuloy to. Investigasyon. Palagay nyo ba may makukulong dito? Diba? Palabas lang yata para magiging circus na lang to Wala makukulong dito, tingin ko Wala dito mahuhuli, yung protector, wala lulutang, may lulutang, mga aligasyon. Tapos pagkatas ng aligasyon, wala na. Wala mangyayari.
From PAOK, to Senate, to ano pa, Congress, sino pa? Ombudsman. Pati bayan na lang ng kapit ang mangyayari, di ba mga utol? Ang katwiran daw ay wala siyang jurisdiction. So kung wala siyang jurisdiction, ay hindi daw siya pwede mag-issue. That's sa Pampanga? So ngayon, ang ginawa niya ng mga PAOK na operatiba sa pamumuno ni General Gilbert Cruz ay nag-apply sila sa Branch 45 ng Pampanga Regional Trial Court. At sa kagandahang palad ay nakatanggap sila ng search warrant at inaprubahan din ng judge ng Pampanga RTC Branch 45. Malamang dyan yan sa San Fernando. Ang problema, wala na. Nakasibat na yung dapat na lang mahuli doon. Kasi natimbrihan na yun. Grabe. So anyway, galing, that tells the story kung gaano katindi itong pugo na ito. Tama. Pati hudikatura ay nagkakaundogaga. Pero bago ako pupunta sa topic natin ngayon, nais ko lang sabihin sa maigsing paraan na yung ginawa ng judge sa pagbabawi ng search warrant ay hindi lang lamang illegal kundi kabastusan at walang bisa sa batas ang kanyang pagbawi. Bakit po walang bisa? Sapagkat po kapag ang isang judge ay nagdesisyon na sa isang kaso, hindi niya na pwedeng bawiin yan kung walang nagsasampa ng motion for reconsideration. Okay. Sa kaso ba ng search warrant na binigay para sa paglulusob dyan sa Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, meron bang nagsampa ng motion for reconsideration? Wala yata. At ang tanging pwede lamang magsampa ng motion for reconsideration, judge ay walang iba kundi ang mga taga-Pugo na apektado. Okay. Pero the fact na iniisip natin ang lahat po ng search warrant ay sikreto, confidential. So ibig sabihin, dapat lamang na hindi malalaman ng mga subject matters o mga taong hahalugugin ang kanilang lugar. Tama. Kung nagpalabas ang korte ng search warrant. At bakit naman kusang loob na tumawag ang korte ng Branch 14 Malolos doon sa PAOK-TF at binabawi nila yung search warrant? Grabe, no? Una, balikan ko. Bawal yan, judge. Hindi yan pwede, judge. Okay. Matatanggal ka sa pagiging judge dyan. Teka lang, mga utol. Forward na natin doon sa... Amang. Pero ito ay sinasadya, klarong warrant. Hindi mo na hatulan. Ipabang bawiin. Mukhang mali naman ito. Purak na po, judge. Akala mo. Forward na natin doon sa... exciting part. Ng PAOK-TF, sinabihan nyo daw siya na ang dahilan ng pagbawi ay hindi mo na ilatag ng particular o specifically kung ano ang lugar at ano ang hahalughugin doon sa Purak Pugo at kung anong mga bagay o tao ang kukunin. Yan ang sinabi mo ng dahilan. Ano ka ba naman, judge? Are you trying to tell the world that there is such thing as a judge in the Philippines who does not even know what is her or his job? It is your job to determine at pan-application kung talaga bang may particular na lugar o tao na tinutukoy sa ina-apply ng mga pulis, mga NBI, mga PDEA agents. Trabaho mo yan, judge. At oras na nagpalabas ka ng utos na hindi mo nilagay yan, hindi mo na pwede mabago yan, judge. Tandaan mo, lahat ng judge na nakikinig sa akin ngayon, alam nyo yan, kahit na nagkamali kayo, wala na kayo magagawa. Nagkamali kayo eh. Hindi mo na pwede bawiin ang pagkakamali. Ito, sa pagkakalam ko, sa mga hindi nakakalam, alam ko, dating lawyer to. Si Sir Toto Cosing, okay? Sa pagkakalam ko, correct me if I'm wrong, siya'y dating attorney ng Mabasa family doon sa Percy Lapid case. Kung hindi ako nagkakamali, punta na tayo kaya. Kanya at ipapatupad lalo the Philippine justice system. Kaya nga, eto na. Tinanggap mo. Sige nga, anong rason mo? Ano ibig mo sabihin nung unang pagtanggap mo, hindi mo nalaman? Ngayon lang. Pino-forward ko doon sa sakop hanggang sa San Fernando City, Mabalacat City, lahat ay magbabayad ka through GCash. Kung manalo ka, kakatanggap ka ng bayad mula through GCash o Paymaya o kung ano man ibang mga
pay up na ginagamit. So sa ngayon, ang illegal na ang isabong pero meron pa rin nakakalusot at nagpapatakbo pa rin yung si Bong Pineda na tatay ni Dennis Pineda. So yan po ang problema. Ang bayan po ng Pampanga ay halimbawa lamang ng mga korupsyon. Kasi meron ding pangyayari na sobra pa nga sa ibang probinsya. Sa Tarlac meron din. Sa ibang lalawigan meron din. Sa Nueva Ecija meron din. Diyan sa Ilocos Norte, mismo sa lalawigan ni Bongbong Marcos meron din. Sa Ilocos Sur meron din, kahit nandyan na, kahit ganun katibay si Chavit Singson, kahit anak niya ata ang gobernador dyan, meron din nakakalusot yan, pero pinapalusot yan ang alam ko. Kasi siyempre kailangan din nila ng boto. Ang mga taong ito kahit illegal man may bitbit na boto. So kaya binibigyan nila ng protection. So kung talagang ayaw ni Gloria at ayaw ni Dennis Pineda na mga illegal yan, at bakit nagpapatuloy? Ngayon, ano ba ang ating katwiran? Ano nating halimbawa na ang illegal, ang pugo diyan ay illegal? Yung mga huli pa lang ng pagpasok ng PAOK-TIIP, kasi wala silang search warrant, pinasok pa rin nila kasi may sumisigaw na humihingi ng tulong. The fact na may humingi ng tulong na natagpuan nila sa loob ay nakabilanggo. So iyan po, nakabilanggo ilang araw na hindi nakakain. At bakit nangyayari yan? Ibig sabihin, may illegal talaga sa Pogo. At nagkukonfirma sa isang interpreter, sinabi ng interpreter na kinikwentuhan ng taong Chinese na niligtas ay nag-resign daw siya, ayaw niya na magtatrabaho doon, pilit siyang pinapatrabaho at pilit siyang binubugbog niya sa loob. Ngayon, ipapakita natin itong rescued ang kanya. Ayan ang mga utol. Nakita nyo na yan sa mga news, no? Maraming parang may torture chamber pa. Tapos pati yung torture master, parang hinihinala nila, nahuli nila. Pero sa totoo lamang, may nangyayari talagang ganon. At yung mga gadgets at yung mga kagamitan na naiwan doon, kasi nakasibat nga eh. Yun nga problema dahil hindi nila agad na pasok, ng PAOK, talagang nakasibat yung mga dapat nilang mahuli doon. Pero naiwan yung mga kagamitan na nagsasabi na ganito yung mga operasyon na nagaganap doon sa loob na yun. At alam nila na meron talagang illegal na activities. Okay, nabanggit ko na kanina. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo dito? Diba grabe? Sino ba talaga? Alam nating merong protektor, sino? At bakit hindi mahuli yung mga mastermind? Sino yung may-ari nito? Okay? Malamang Chinese. Sino? Dapat may pangalan yun. Sino pa yung mga taong involved? Sino? Ang tanong, kapag natukoy ba kung sino-sino yung mga yan, makukulong ba yan? Mapapatawan ba ng parusa? O ito bang mga pinag-uusapan ngayon sa buong bansa ay mababaliwala katulad ng mga naunang kaso noong unang panahon? High profile case to, mga utol. Hindi to basta-basta kaso. Ang tanong nga, may mananagot ba? Sige, comment na yung inyong opinion, mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Sir Toto Kosing. Pero gaya ng sinabi ko, hindi po ito po ipawang mga aligasyon lamang. Okay, mga utol, maging mapagmasid po tayo at mag-isip at kung sapat ang ebidensyang nakakalap, maaari na rin. Pero hanggat hindi po hindi po matibay ang ebidensya and beyond reasonable doubt kung tawagin nila, hindi po dapat nating husgahan yung mga taong involved o yung mga pangalan na involved dito. Okay, mga utol, maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles, in behalf of the Real Star Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.